Kaliwat kanan na ang ginagawang inspeksyon sa mga pangunahing sementeryo sa Maynila para sa pagpasok ng mga dadalaw ngayong undas. Sa Manila North Cemetery, inaasahan na aabot sa 1.5 milyon ang dadalaw ngayong undas. Ang ilang naunang bumisita, hinarang dahil sa pagbibitbit ng mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Tuloy-tuloy ang pagsasaayos sa Manila North Cemetery kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga dadalaw. 2 araw bago ang undas, naglagay na ng lane para sa mga lalaki, babae, PWDs at sa mga dadalaw na buntis at mga senior citizen. Si Manila Mayor Hani Lacuna nagsagawa ng inspeksyon. Inaasahan raw nila na nasa 1.5 million ang dadalaw sa Manila North Cemetery mula ngayong araw hanggang November 3. Nakita po natin na handang-handa na ang North Cemetery para tumanggap ng about 1.5 million na ating mga kababayan sa mga susunod na 5 araw. Yun lamang po, paalala po natin na ang ating pong North Cemetery, kagaya po ng South Cemetery, ay magbubukas alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ngayon pa lang, tuloy-tuloy na nga ang buhos ng mga dalaw sa Manila North Cemetery. Mas gusto raw kasi nila na makadalaw na ngayon habang hindi pa siksikan at maganda pa ang panahon. Pero ang iba na may dalang ipinagbabawal sa loob ng sementeryo, hinarang na makapasok. Isa sa mga talagang bawal ipasok dito sa loob ng sementeryo sa Manila North Cemetery sa inyong pagdalaw ay itong ating mga alagang hayop. Kaya itong si Kuya, nagpaiwan na lang dito sa labas at hihintay na lang daw yung kanyang mga kasama kasi wala siyang mapag-iwanan sa kanyang alagang hayop. Dito naman sa aking likod, naharang din sila kasi may mga dala silang pintura. Kasi ngayon, bawal na talaga yung mga ganyang mga bagay sa loob ng sementeryo dahil tapos na rin daw yung paglilinis ng mga punton. Mga batang Manileño, bawal natin dalhin dito sa loob ng sementeryo ang mga matutulis na bagay, firearm, yung mga flammable, yung mga nakakalasing, at yung mga sound system natin na maingay, at yung mga pet natin, yung mga alaga nating aso at pusa, ay bawal dalhin dito sa loob ng sementeryo. Alam na bawal yung Opo, kasi last time po, kaya namin siya dinala. Dito kasi namin siya nakuha. Binigay sa amin ang nagbebenta. So, ang ano namin, dadalhin namin siya pagpunta dito para makita siya ng nagbibigay. Hindi ko alam po na bawal. Alam naman po natin na pwede pong ma-stress o mawala ang ating mga alagang aso. Usually, karamihan ng binibitbit ay yung mga kayang i-hand carry ng mga dogs. So, pagkaroon po tayo ng siksikan, minsan na-stress po yung aso, hindi kakilala yung mga ito. Pwede po kasi yung mga gat. So, yun po, kaya po pinagbabawal na po namin. May iba pa pong nagpipilit, yan po ay hindi pabayagan. Kaya lang sana, wag na po. Kasi pag iniwan po sa amin minsan yan, nahihirapan din po kaming paamuin dahil hindi naman po kami kilala ng kanilang mga pets. Ang mga pulis Maynila nakakalat na sa sementeryo para sa pagbibigay ng seguridad sa mga dadalaw. Ngayon po meron tayong dineploy na almost 500 personnel po in and out ng cemetery para magman. Ito po ating sementeryo ay hinati natin sa 5. Meron po tayong 5 police assistance desk. Kung nakikita ninyo yan, 1, 2, 3, 4, 5. Meron po tayo. Ang Manila South Cemetery, in-inspeksyon din ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Inaasahan na kalahating milyon naman ang dadalaw dito. Samantala, naka-heightened alert din ang mga pantalan sa buong Pilipinas kasunod ng inaasahan ng mga biyahero ngayong undas. Ayon kay Philippine Ports Authority o PPA spokesperson Eunice Samonte, nasa 200,000 ang inaasahang bilang ng mga biyahero sa mga pantalan ngayong araw. Nasa 1.6 milyon naman ang forecast nilang bilang ng biyahero sa kabuuan ng pagdiriwang ng undas. Pero dahil sa tama ng bagyo, medyo kumunti raw ang mga pasahero. Dahil nga po nagkaroon ng bagyo, itong bagyong Christine at meron pang kasunod na bagyong Leon, medyo hindi po ganun karami yung mga tao. So yung ating forecast na 1.6 million, tinitingnan natin kung mabibit ba natin ito. But as of now, October 31, yung ating talagang pinakamaraming pasahero na naka-forecast po sa atin ngayong araw. Nasa around 200 plus passengers just for this day. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.